Morning po. Ito na po, luto na yung aming biniling seafood. Matitikman natin kung paano yung lasa nito. Sarap nito. Unahin natin ang tahong. Sausaw natin sa lamansi. Mga tuyo. Sarap. Hipon. Sarap. Boy, bawal kayo, boy. Gusto mo ka? Baka bawal ka siya. Nag-iisip siya kung anong susunod niyang gagawin. Takbo na, kawawas niyo mo. Leeg lang ang pwede niyang makagat dahil wala silang suot sa ulo. Kunti lahat ng kanin. Mahihirapan silang kagatin ang kabate sa oras ng labanan. Pagsikat ng araw, pinuntahan ng kapatid ang sinigimaya. Bihira makapangain ito. Ginto ang presyo. Mabilis na lumipad si Maya hanggang parating niya ang kanilang bahay. Isinalaysay niya ang buong insidente sa Rina. Oh, hindi! Madali! Ganda ang mga kawal! Kailangan natin maghanda. Handa na ang mga kawal sa malalapit na pagsalakay. Nang dumating ang mga tatakti, buong lakas silang nilusog ng mga tubulo. Mula sa taas, sinukat nila ang liig ng mga kapatid. Lubuan ni Maya ang mga bubulo. Ulat at nabuluhan ng mga tatakti sa pag-atake. Taba. Tumakbo silang papalayo sa kalaban. Nagpapasalamat kaming lahat sa ginawa mo, Maya. Ang katapangan Taba. at katalinuhan mo Lalaki. ang nagligtas sa ating lahat. Oo, Maya. Ipinagmamalaki ka namin dito. Sabihin mo, anong klaseng buboy ang gusto mo? Bakit? Matagot yung dila. Ito mo. Sabo na lang ka. Ayos, sa gusto nila. Sana hindi ka allergy, boy. Mamaya mga tigang. Yung gusto ko. Gusto ko din po na maglipan. Gusto ko, boy. Gusto ko. Kaya kayo na tahong Ito ka kay Lolo Sumong. Siguro magiging isang magaling ka na. Ari-ari yung laman. Masaya kami at nakabalik ka. Bang, taba eh. Masiksik ang laman ng sipit oh. Kwentong pambata. Tintin, kahit tintin! Itong duwende. Noong unang panahon, sa malayong lugar, may isang hari at reyna na namumuno sa malayong kaharian. Sadyang mapait at napakaganda ng reyna, kaya mahal na mahal siya ng mga tao. Wala na sana siyang hihilingin pa, maliban na lamang sa magkaroon ng sariling anak na matagal na nilang inaasal. Isang araw ay gabi, nagtagpo ang mahal na reyna sa may bintana habang nananahin ang damit. Isang munting ibon na biglang dumapo sa bintana ang ikinagulat ng reyna. Natoon ang pansin ng reyna sa munting ibon, kaya natusok siya ng karayom. Pumatak ang kanyang dugo sa lupa kung saan nahulog ang mga niebe. Nang silipin ng reyna ang patak ng kanyang dugo sa lupa, bigla itong nag-anyong mukha ng isang sanggol. Nagulat siya Ayos at pang ngipin. nanalangin. Panginoon ng niebe, bigyan mo ako ng anak na babaeng kasing puti ng niebe ang balat, kasing pula ng dugo ang labi, at puhok na kasing itim ng kahoy. At nagdalang tao nga ang reyna. Ngunit nagkaroon din siya ng malubhang sakit.
sakit. Gamutin ng mga doktor, ngunit tila walang makakapagaling sa Oo. kanya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Magaling ka rin. Manalig lang tayo sa Diyos at huwag tayong bigla. Isisiyan na natin ang anak natin matagal na natin hinihintay. Umaasa din ako sa aking pagaling. Yan si Lala. Hihayaan tayo ng Panginoon. Wala tayong dapat ikabahala at ibahin. Ano kaya? Namukadkad ang mga bulaklak na tila sinasalubong ang paparating na sanggol. Mukha, Ngunit sa lumad, lumad. paglipas ng mga araw, Babaki lalong mo muna. lumala ang sakit ng reyna. Isang maaliwalas na Ano pa, oh? sumikat ang araw na tila tinutunaw ang lahat ng niyebe sa lupa. Isinilang ng mahal na reyna ang anak na babaeng kasing puti ng niyebe ang balat. Kasing pula ng dugo ang labi at buhok ay kasing itim ng kahoy. Aking Reyna, ibinigay mo sa akin ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Sabihin mo sa akin ang iyong kahilingan at tutuparin ko ito para sa iyo. Huwag kang away. Salamat, mahal ko. Ngunit pakiramdam ko wala na akong oras para alagaan ang ating mahal na anak. Oh, mahal ko. Hmm. Dahil sa iyong Ikaw. balat na mabuti at pag-ibig, Diyan ka nga, boy. tatawagin kita ng Snow White. Ipangako mo kabahalan na alagaan mo mabuti ang ating anak. At gusto kong magdasal na kawit kapag wala na ako. At huwag kang malulungkot sa aking pagpana. Alagaan ko siya kahit Sige. anong mangyari. Sige, tsaka ka. Mahal ko. Bakit? Huwag kang umiyak, mahal na hari. Nakita, boy. Oh, mahal ko. Huwag mo akong iwan. Maawa ka. Ilang taon nagluksa ang mahal na hari sa pagkamatay ng kanyang asawa. Inalagaan niya si Snow White tulad sa ikinulako niya. Ngunit madalas siya Ano daw? nagtatrabaho sa kanya. Mamaya na, pagkatapos. Napagtanto ng hari na kailangan ni Snow White ng kalinga at pag-aalaga ng isang kaya nagpasya siyang mag-asawa muli. Napakaganda ng bagong reyna. Pero bukod dito, sukdulan Boy, baba na dyan, boy. Bawal daw sa'yo yan. Nag-aral siya na itim na mahika at ginagamit ito upang ma-influensyahan ng hari. Meron din siyang mahiwagang Tama na, salamin tama na. na nagsasabi sa kanya ng katotohanan tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Salamin, salamin. Sabihin ko sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, Bayad talaga ng tao. Ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Mabuti kong gano'n. Maraming salamat. Isa kang henyo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang nagpinuning ang kagandahan ni Snow White Check me sa daw, kanyang pagdadalaga. Bumbum Siya daw. ang naging pinakamagandang babae sa buong kaharian. Unti-unting nainggit sa kanya ang madrasta sa kanyang kagandahan. Salamin, salamin. Sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Kumahal, tunay na ikaw ay may tagay ng kagandahan. Ngunit higit pa sa'yo, ang kagandahan ni Snow White. Hindi totoo yan! Pauwiin mo ang sinabi mo! Oh, Wala, alam di ba ito? ang aking sinasabi. Wala daw yan. Nabalot ng matinting galit ang reyna at tinawag niya ang kanyang kawal. Dalhin mo si Snow White sa gubat at pakain mo siya doon. Dalhin mo ang puso niya sa akin bilang patunay. Hmm. Pinapunta niya si Snow White sa kagubatan para mamigtas ng mga may hiwagang bulaklak na lalong magpapaganda sa kanya. Oo. Dinala ng kawal si Snow White sa kagubatan. Sige, ayun. Patayin ng dalaga. Sige, ayun. Oo, mahal na prinsesa. Inutusan ako ng iyong madrasta para patayin ka. Ngunit hindi ko kayang pumatay ng mabuting tao katulad mo. Tumakas ka na. Magpakalayo-layo ka. Huwag ka na babalik sa palasyo kahit anong mangyari. Napakabait mo, Ginoo! Ngunit parurusahan ka ng reyna kapag sinuway mo ang utos na Ako na ang bahala sa kanya. Ang importante ay makatakas ka. Sige na. Mabilis na tumakbo si Snow White papalayo sa palasyo. Oh, sige. Kawal ang isang babulamon at binigay ang puso nito sa reyna. Ngayon, ako na ang pinakamaganda sa lahat. Tama na, baba na ikaw. Bibigyan kita ng chocolate. Punta mo si Igmi. Ano punta mo si Igmi? Saan siya pupunta? Punta mo si Igmi. Sasalita mo. Baba na, bibigyan kita kayo. Daanan niya ang maraming Baba. mga bato at halaman. At bago pa sumabit ang dilim, inalibutan siya ng mga ibon at hinila ng mga ito ang kanyang damit. Naisip niya na may gustong ipakita ang mga ibon sa kanya. Kaya sinundan niya ang mga ito. May nakita siyang
Pumalag siya. Boy, tulalaan na. Malinis ang bahay, ngunit tila maliit ang mga gamit sa loob nito. May isang maliit na mesa at sa Gusto mo cake? may pitong Cake, kakain ka ng cake. may lamang pagkain. Cake? Sa loob ng kwarto, Ayun. may pitong maliliit na kamang nakahanay. Ay, sige, dali, punta na kami. Bigyan mo ng cake si Ipon. Kumuha si Snow ng tinapay at konting gulay mula sa bawat plato at uminom ang mga gatas mula sa bawat tasa. Yan ang cake si Ipon. Nakakalipot sa kagubatan, kaya nahiga siya sa isang maliit na kama at agad na nakatulog. Pagsapit ng gabi, dumating na ang pitong Bata, bibig na nagmamahal. kumain na din ng seafood. Galit sila sa pagmimina sa bungat. Ari na, ari na. Tingin ng mga ibon ni Snow White, ngunit malalim ang kanyang ulo. Pagdating ng mga duwende, Galit nakita pa sa silang vlog. nabawasan ang kanilang pagkain. Teka, sino umupo sa aking upuan? Sino kumuha ng pagkain sa aking plato? At sino naman ang kumain ng tinapay ko? Sino naman kumain ng aking gulay? At sino naman kumain ng tinitonto? At sino naman ang ulam sa aking sasa? Ang nakitong duwende, nakatingin sa kanyang kama at nakita niya ang magandang dalawang na sinabing. May natutulog sa aking kama. Oo. Agad-agad na nagpunta ang mga duwende sa kwarto. Ayos ka, ano to? Napakagandang babae Bakay. naman ito. Ayaw na natin siyang matulog. Huwag kayong maingay. Nakatulog din ang mga duwende sa tabi ng kama ni Snow White. Kinabukasan, nagising si Snow White at natakot siya nang makita ang pitong duwende na nasa tabi niya. Nagising ang mga duwende sa lakas ng kanyang sigaw. Huwag kang matakot, huwag kang namimili. Kami yung pitong duwende. Kaya dito ka sa bahay namin. Ano pangalan mo? Ako si Snow White. Paano mo kahanap ang bahay namin? Sinuwento ni Snow White ang buong pangyayari. Nag-usap-usap ang mga duwende at sinabi kay Wala Snow pa ako White, sa laman niyo. Kung babatayin mo ang aming bahay kung wala kami. Oo nga, ari na. Ilipet. Maglalaba at mananahit. Mananatili na ayos ang namin. Ito wala kasama namin. At nakukuha mo. Say hi sa camera. Gusto mo. oo, buong puso kong tinatanggap ito. At masayang nanirahan si Snow White kasama ang itong duwende. Tuwing umaga, pumupunta sa minahan ng mga duwende para maghanap ng lino. At pag uwi niya sa gabi, nakapaglinis na ng bahay si Snow White at nakahanda na ang kanyang tapunan. Walang kasama si Snow White sa araw. Maliban na lamang sa mga muling ibon at mga hayop sa gubat ng kanyang kalabot. Salamin, sabihin mo sa akin, sino ang pinakamaganda sa lahat? Kakaharap, tunay na katawag ng Malaki. kagandahan. Laki na bagay. Snow White, yung nasa gubat kasama ng duwende, ang kanyang kagandahan ay hindi matutularan ni naman. Huwag mo na ang babaeng yun. Tinoko ka na ng higawan. Subukan ko siya ng leksyon. Pero ngayon, kailangan mapatay ko si Snow White. Sabi ko Nag-isip ng nag-isip Ari na, ari na. kung ano ang kanyang gagawin. Paano niya makakatayin si Snow White? Sa wakas, may naisip siyang paraan. Pumasok siya sa kanyang giling na silid na walang kahit sino man ang nakakapasok. At doon ginawa niya ang mansanas na may lason. May lason man ito. Sinadya ng Reynang gawin itong pagsariwa. Ari na nga, ari na. At sinangit ang kanyang mahika. Nag-ibang anyo ang Reyna at naging isang matandang pulubi. Nilakad niya ang kaubatan patungo sa bahay ng pitong duwende. Sumilip si Snow White mula sa Oo, bintana. dali yan. Sino po kayo, Lola? Ano po mapagigingod ko sa inyo? Saan mo ang pinto? Maganda ko ako. Hirap lamang ako. Bibigyan sana kita ng mansanas. Kapalit ng pagkain para sa asawa ko may sakit. Hindi ako pwede magpatuloy ng kahit na sino. Mahigpit na pinagdirin sa akin ng pitong duwende. Hindi na bale. Ito, kunin mo ang mansanas na ito. Kung maaari, bigyan mo ako ng kaunting tinapay ako. Na makita ni Snow White ang mansanas. Dali. Huwag yan, matinik yan. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng isang balot ng tinapay. Binigay niya ito sa Huwag mo na kagatin, ba? Ako. at kinuha ang mga mansanas para Yung sa balat. Dali. May bulak, may ano yun, may bigas. Bumalik ang masamang Reyna sa kanyang gawain. Kasi puti ng niebe, simpula ng dugo. Si itim na kahoy. Hindi ka magigising ng pitong duwende kailan Nahihirapan siya bumalik sa palasyo at may
ngayon sa harap ng mabasag na salamin. Salamin, Oh, mabili ako. sabihin mo sa akin. Sino na ngayon ang pinakamaganda? Pagkagat niya yung pagkakagat niya, no? Tudura yan. Nilulun ako. Kahit ano mo. Yun lang. Wala akong niluwa. Kinabukasan nilang sinubukan nilang gisingin si Snow White. Kinausap nila, ginising at tiniyakan si Snow White. Matalas yan, ah. Okay na. Tanggalin natin. Bibigyan kita ng bago. Ito. Strip. Hinintay nila si Snow White sa kamang Okay na. bayan at binantayan nila ito. Nagluksa sila at naging mag-kiss sa loob ng 3 araw. Alaman eh. Inilibing na dapat nila si Snow White. Ngunit maaliwalas pa ang kanyang mukha at parang may buhay pa at mapula pa rin ang kanyang mga pisngi. Hindi natin siya maaaring ilibing sa ilalim ng lupa. Kailangan siyang manatiling malinis at maganda kung paano natin siya naaala. Gumawa sila ng isang kabaong na lawas sa hangin para maaari pa rin matanaw si Snow White. Dito binurol ang dalaga at sinulat sa ibabaw ang magkakagaw. Dito nakahimlay ang prinsesang si Snow White. Nilagay nila ang kabaong sa labas ng kabundukan. Dinalaw siya ng mga kaibigan ibon at hayop na nagbilang salin sa kanyang pagkawala. Sa kabilang dako, Pandito to pa, no? Ha? Ano? Top. Nakita niya ang mga duwende at hayop na nakapaligid sa salamin kabuuan. Siya kung anong posibleng naman ito at kung bakit ito pinapalibutan. Sinabi ng prinsipe at Yung kutsara pa. bigas ng dito na sulat sa ibabaw. Ito ang babaeng palagi niyang nakakahinga at nakita rin niya ang pitong duwende. Nakunin ko ang babaeng yan. Ibibigay ko sa inyo ang kahit na anong hiling. Hindi mo lubos sa lahat ng ginto ang aming Snow Sige na, White. ibigay niyo na siya sa akin. Hindi ko kaya mabuhay nang hindi siya nakikita. Mamamatay ako kung hindi ko siya makakasama. Baliw ka ba? Ano naman ang gagawin mo sa bangkay na dalaga? Pararangalan ko siya. Magpapagawa ako ng monumento kung saan siya ihihimlay ng mapayapa. Naawa ang mga duwende sa prinsipe at tinanggap ang kanyang alok. Pinadala ng prinsipe sa mga kawal ang bangkay ni Snow White. Habang naglalakad, natikso ng isang kawat sa maliit na bato sa daan at natanggal ang piraso ng mansanas mula sa bibig ni Snow White. Pinagkato ng prinsipe ang mga kawal sa paglakan. Hinigil sila sa ilalim ng puno. Tinitigan niya si Snow White. Ang sa kagandahan ng dalaga at pinalitan ko sa agad na binuksan ni Snow White ang kanyang mga mata. Nabuhay muli ang dalaga at agad na bumangon. Diyos ko! Nasa ako! Ano kasama mo? Isa akong prinsipe. Iway ni Prinsipe ang lahat na nangyari. Ano ba ang sinabi mo? Hindi ba sila makasama ako? Kahit napatay na ako? Pero bakit? Ikaw ang babaeng gusto kong makasama. Mahal kita higit pa sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Sumama ka na sa akin sa palasyo. Maaari mo ba akong pakasalan at maging rin ng aking kaharian? Oo, mahal na Prinsipe. Ngunit gusto ko muna makita ang aking ama. Gusto kong basbasan niya ang aking pag-isang dibdib. Nakalitanan kong umalis ng iyong ama sa palasyo at matagal na siyang hindi bumabalik. Hindi maaari ito. Baka naloko siya ng stepmother ko. Pakiusap, tulungan mo naman ako hanapin siya. Sige, pumunta tayo sa inyong kaharian at hanapin natin siya. Tinulungan ng prinsipe si Snow White na hanapin ang kanyang nawawalang ama. Nilabanan ng prinsipe. Mukhang makunat ka, boy, ah. Sa loob ng palasyo. Palag-palag ka rin sa... At nakita ang ama ni Snow White sa isang selda at pinalaya ito. Nang makita ng reyna Strip, ang sama hari strip. ng hari, at sa takot Ah. ng kanilang kahihintay, Ah. Strip, umalis boy. siya ng palasyo at hindi na kailanman nakita pa. Inanunsyo ng hari ang pagpapakasal ni Snow White sa prinsipe. Ay, diba? Kasal ang dalawa sa isang magarbo at masayang pagdiriwang at namuhay sila ng masaya Ayaw na. at mapayapa. Ganyan ba mukha ng ayaw na? Aba, oh. Ah, hawak mo. Rim, pakita mo sa camera. Pakita mo sa camera. Sa cellphone, sa cellphone. Hi, say hi. Pakita mo strip mo. Strip. Ito, strip. Buhay na magsasaka kasama ang kanyang asawa. Oh. Isang mahirap na laging nag-aalala kung ano ang pagkain sa kanyang pamilya. Isang gabi, May pagkain pa bang natitira para bukas? wala. Pero huwag ka mag-alala. May ilang kalabasa pa akong itinira para iluto. Gawa ako ng masarap na sabaw. May lumalaki tayong anak.
ito ang aking kawawang anak. Anong gagawin ko? Kikita pa sana ako ng malaking pera. Marinig ng anak na magsasaka ang pag-uusap ng kanyang inaya si Ann. Gustong-gusto niyang makatulong sa kanyang ama, kaya't nagpasya siyang pumunta ng kagubatan upang mangalay ang mga berries at maiuwi ng bahay, ibenta ang iba at kainin ang natitira. Kaya nang matutulog na ang tatay at nanay niya, dahan-dahan siyang lumabas at pumunta ng lugar. Naglakad siya ng sumunod na buong araw, hanggang sa wakas, bago lumubog ang araw, ay makakita siya ng magandang halamanan na puno ng hinog, magagandang berries at prutas ng lahat ng uri. Wow! Ang ganda nito halamanan! Ang dami ng Malaking pera! Tapos na. Salamat po. Please subscribe my channel. Facebook and YouTube. Ang bahay ay mas malaki, talagang mas malaki kaysa